Si Attorney Marvin Aceron, hoping malinaw na ang linya. Attorney, pasensya na po. Good morning. Hi, magandang umaga, DJ. And Ted. Yes po. Maliwanag na ba ang linya? Loud and clear. Maraming salamat po, Attorney. So, sir, balikan natin yung unang tanong ko sa inyo kanina. Ano po ulit ang nag-udyok sa inyo para i-file nga po itong request sa Department of Finance na suspindihin ito pong 12% VAT sa digital books? Kasi last week, bigla akong nabigla na nung sinubukan kong bumili ng libro ni Maria Ressa, How to Stand Up to a Dictator, biglang merong tax na nakalagay. Yung libro, mga $6, $10, $11. Then merong VAT, mga $1.07, which is mga 67 pesos. Sabi ko, saan ito? So, kasi matagal lang bumibili ng libro sa Amazon eh. Sabi ko, wala naman talagang tax yan. Sabi ko, bakit gano'n? So, nag-research ako ng konti, naipasa na pala yung batas at saka yung regulations dyan sa VAT on Digital Goods and Services. Yes at po. sa maang palad, nasama yung VAT sa digital books. Kumbaga, sinabi nila na yung digital books ay digital in content. So therefore, they're putting the VAT on it. Mali yan. Sabi ko, hindi po pwede. Oo. Dahil maliwanag naman yung obligasyon natin sa Florence Agreement. Sige, explain lang po natin itong binabanggit nyo, yung Florence Agreement. Ano po bang nakapaloob dyan? Ang Florence Agreement ay isang treaty ng 1952 pa. Matagal na to, matatanda pa sa atin lahat. No? Sinasabi na ang mga bansang pumipirma dyan, kabilang ang Pilipinas, ay hindi pwedeng magpataw ng kahit anong duties or taxes sa mga bagay na mga libro, mga reading materials na nagpapalawag ng edukasyon sa mga tao. At matagal na tayong sumusunod dyan. Maraming batas na naipasa, maraming circulasyon na ipasa na ini-exempt talaga. Kahit pag-import ng mga libro, exempt yan dapat eh. Pero biglang ito, na matagal na naman natin ginagamit, yung digital e-books, biglang nasama because of that VAT law. Pero sir, tama po ba yung pagkakarinig ko, 1972 pa po itong Florence Agreement? 1962, tama po, or 72? 1952. 1952, oo. Sir, nung time na iyon, wala pa pong digital books. So, paano po kaya? Anong pwede nating gawin ngayon para hindi rin masyadong mahirapan dito sa dagdag pahirap na 12% VAT? Itong mga estudyante din natin na gumagamit. Mas marami na po kasi ngayon ang gumagamit itong digital books. Yang sinasabing wala pang digital books, kaya therefore pwede nang hindi applicable yung Florence Agreement. Hindi ako naniniwala dyan. Yan ang distinction na binibigay lang ng mga mga fake na pilosopo. Kasi ang libro, ang digital book ay talagang libro. Ang iba lang sa kanya, medium niya ay electronic material. Pero may title siya, may author siya, may subject siya, may mga pahina siya. In other words, sinahabol niya ang tsura ng totoong libro. Yung ibang digital books, mararamdaman mo na parang humahawak ka ng libro. Libro siya. Kung tatawagin mo siyang, hindi mo siya pwedeng tawaging video, hindi mo siya pwedeng tawaging recording. Libro talaga siya kasi text ang laman niya. Correct. Therefore, walang distinction sa digital books at saka sa normal books except yung physical medium. At yung ine-exempt naman ng Florence Agreement, hindi naman yung yung medium eh. Ang ine-exempt niya yung content, yung laman, di ba? Kaya regardless, covered tayo sa exemption dyan. Kumbaga po, doon tayo sa intent and spirit, no? Ito hong, Okay, so attorney, nabasa po namin ito pong inyong mahaba nga pong liham kay Ginoong Frederick Go through Ralph Recto na Executive Secretary ngayon. Meron kayong mga request nga dito, pero kaninyo, kapag hindi kayo pinakinggan, dudulog kayo sa kataas-taasang hukuman. Kasi wala nang choice eh. Ang talagang pwedeng mag-reverse ng sitwasyon na yan ay yung Secretary of Finance para magbigay siya ng directive sa Bureau of Internal Revenue na may problema tayo sa constitutional basis ng VAT na yan. Kung hindi naman nila gagawin yan, wala na. Kung Supreme Court lang dapat mag-aral yan kung tama pa talaga na hindi masama sa VAT ang digital books. Yan na yan eh. So I gave him 15 days. So bilang ko yun, ang humihingi ko lang naman sana
ipasa na sa isang taong mag-aaral nito, tawag ng isang short meeting, kahit Zoom lang, para malaman ko kung ano bang direksyon ng gobyerno. Opo, opo. Sir, ang inyo pong liham ay may petsang November 28. Yes. Mawalang galang lang po sa ating Executive Secretary, kay Acting Secretary Go. Meron ba kayong binibigay pong palugit dito kapag hindi ho kayo nakatanggap man lang po ng sagot o kaya po positive action bago ho kayo madumulog sa Supreme Court? May they are given, public officers are given 15 days to reply. Siyempre, hindi naman ako magiging very strict dyan. Siyempre, I will understand it. Pero ang kailangan ko lang naman malaman, meron ba silang gagawin ko? Ano naman natin, kung yung mo parang naging sinatawag na painting ni Mona Lisa, they just lie there and they die there. Makikita naman natin yung follow up natin. At napansin ko, sinare ko kasi ito sa Facebook Maraming tao ang nag-share nito sa Facebook. Meron pa nga nag-tag kay Secretary Decco. Baka naman nakita nila. Konting ano lang, alam ko maraming mga malalaking problema ngayon sa Department of Finance. Pero ito malaking problema to ng mga educators at mga estudyante. Napaka-malaking problema dito ng mga tao. Actually, sir, I mean, with all due respect, no, to all concerned, this started with our legislators, no? Opo. Yes. Yung bumuo ng batas na ito, mukhang hindi nila yata mismong, baka hindi naging malawak ang consultation at hindi rin po napag-aralan ng husto kasi nga maganda po ang inyong argumento dito, no? Dito po sa usapin nga na dapat hindi na isinama ang mga aklat dito po sa batas na ito. Opo, di ho ba? Anyway, ito ho ngayon nandidiyan na. O sige, so upon receipt, meron silang 15 days to respond. Officially po ito. Yes. And then aabangan po namin ang inyo pong isasampang kaso. Pero sa ngayon po, sir, no, sa ngayon, ano ang inyong pong, kumbaga, sa ngayon na nangyayari, kahit na anong uri ng aklat ng mga bata na digital. Opo. Lahat po, no, na doon mo na ang access mo ay sa internet, no. Meron po itong buwis. Yan po ang klarong-klaro ngayon. Attorney, ano po? Ang meron sila nilagay na exemption kung ang bibili daw ay o ang nagbebenta ay educational institution. Yun lang, yung exception niya. Okay. Otherwise, yung normal na tao, ako gusto kong magbasa, yung mga anak ko na gusto magbasa, pag nag-download, meron yung digital e-book. Kung educational institution ang exemption. Sila. Okay, pero Ang exemption. opo. So let us be clear, ano po. Okay, so well, apparently hindi po naman din natin pa nababasa ng lubos tong naturang batas, pero may exemption para po sa mga sa mga aklat na ginagamit sa college curriculum, elementary, high school, ganun po, exempted yon. Exempted zone. Okay. Exempted zone. Opo, pero yung further research mo, halimbawa, history books, halimbawa po, ito maganda nga kasi ang aklat na ito, no? Ako din po interesado mabasa to, How to Stand Up to a Dictator. So, di ba? Kung ang mga estudyante gagawa ng pag-aaral, thesis o naman po, hindi ito exempted. Hindi exempted, bayad sila. 67 pesos additional sa 600 pesos na presyo niya. Attorney Marvin, yung sinasabi niyo po na exempted yung mga educational institution, kahit sa Kindle, pag bumili po sila? Or sa iba dapat? Yun nga yung magandang tanong Nasa batas, pero pag ino-operate, alam ko imposible ma-operate sa Kindle. Yun na nga po Definitely. Kasi Paano nila gagawin? How can Kindle distinguish an educational? Correct. Alam naman magpasa pa ng ID yung bibili, no? At ang kung ano-anong information bago bilhin yan online, hindi naman. Correct. So nasa batas siya, pero sa actual implementation, malabo yan. Malabo. Oo nga, that's a good point yung pong bringing up ninyo. Merong exemption, pero ito kasing app na ginagamit itong e-book reader o digital bookstore na pinagbilhan nyo ng specific book na nataksang kayo. Alam naman maghagilap pa sila na ako estudyante ako, bibili ako for my math subject. Alam naman magpasa pa yung bata ng ID para siya'y ma-exempt sa 12%. Parang imposible. Oo.
sa katunayan, wala naman siyang tinanong sa akin kung Nung nagtuturo bumili ba ka? ako or Oo. kung bumili ako. In fact, I'm connected to an educational institution. Wala. Pinags pa rin ako. Ito Okay. dapat ang masilip ng mga legislators natin. Oo. Salamat po, attorney, ha, at kayo po ay naging Yes, sir. daan po para matutuho kami sa napaka-importanteng isyong ito. At ito nga po, no, sa inyo pong eventually nga, no, kung di a-action dito ang ating Executive Secretary at maging ang Finance Secretary, ang inyo pong pagdulog sa Supreme Court. Kami po inyong balitaan, attorney, kung sakasakali po na may development na po dito. Yes, sir. I-update ko po kayo. Maraming po salamat. Apo, Mabuhay thank po you. kayo. Thank you very much. Si Attorney Marvin Aceron, ano po ang executive publisher po naman ng San Anselmo Press. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!